Pagkat nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Bukir Tov, magandang umaga po sa ating lahat at sa mga taga-subaybay po sa ating Delibread, sa ating YouTube. Mapagpalang araw po, sana po magustuhan natin yung ating pagsubaybay sa ating pag-aaral tungkol dito sa Torah. Okay, at magandang umaga. Nasa Leviticus chapter 16 na po tayo at napakainit po ang usaping ito at napaka-importante po. Ang lahat naman ng mga topiko ang ating napag-aaralan ay napaka-importante. Ngunit ito po ay napakasisilang usapin na dapat makikinggan ng bawat mananampalataya na kung saan ito ay mauunawaan upang may apply ng tama ang mga kasulatan na ating nababasa at ating inaasam-asam na ating masunod. Salamat po ng marami at anuhan po ninyo, at tabayanan po ninyo. Okay? Please like and share po sa aming mga video upang makita po ito sa mga kababayan natin, sa ating mga kabayang Kristiyano at sa mga lahat ng mga Pilipino na makapapanood ng ating video. So, nandito po tayo sa Levitico chapter 16. Sa verse 1, pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Abba Yahweh, si Moises ay kinausap ni Abba Yahweh. Sabi niya, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat magpapakita ako roon sa pamamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan. Mamamatay siya kapag siya'y sumuway. Makakapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Siya'y maliligo pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan, linong mahabang panloob na kasuotan, linong salawal, linong pamikis at linong turbante. Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na ihahandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Ihahandog niya ang turo para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Abba Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Sa pamamagitan ng palabunutan, malalaman kung alin sa 2 ang para kay Abba Yahweh at alin ang para kay Azazel. Palabunutan pala itong Ripa ba? Ripa. Okay. Okay. Ang naging ito po yung mga tuntunin na dapat gawin ni Aaron upang isasagawa ang seremonyal ng pag-aalis sa kasalanan. Yung Day of Atonement. Ito po ay mayroong mga detalyadong instruction. Ito'y lumalabas na tuntunin simula nung namatay sina Nadab at Abihu. Ito yung mga anak ni Aaron na mga pare na kung saan nadaanan po natin sa ating chapter na napag-aralan na itong dalawa ay namatay dahil naghandog po gamit ang apoy na hindi banal. Which is, yung apoy na kanilang ginagamit ay hindi mula sa dambana. Ginamit po nilang apoy ay siguro kasi ang maituturing na banal na apoy ay yung nagmumula sa dambana. At itong ginagamit nila ay posibleng normal na apoy na nagmumula siguro sa kusina ng mga tolda. Kaya po sila ay pinatay ng Elohim upang ipakita ang kaniyang pagiging tapat sa kaniyang mga tuntunin. Ngayon po, nagbigay po ng tuntunin ang Elohim. Sinabi niya kay Moses na si Aaron ay papasok lamang sa takdang panahon sa loob ng tulda. At si Moses po, araw-araw po ito, pumapasok si Moses at nakikipag-usap sa Elohim. Panim, naong sa naong. Itong si Aaron ay isang beses sa loob ng isang taon po siya makakapasok at sa araw ng Day of Atonement. At mayroon po mga tuntunin na mga damit na dapat isuot at mayroon po mga isasagawang mga bagay upang isagawa ang Day of Atonement. Ngayon po, nawa po ito ay mauunawaan ng mga mambabasa,
mga mangangaral, mga pare kuno, dapat ninyo itong maunawaan upang kayo po ay hindi magkakasala. Dapat ninyong unawain ang instruction kung paano gawin ang Day of Atonement at wala po tayong ibang mapuntahang instruction na kasaysayan. Ito pong ginagawa ni Aaron. Tingnan po natin kung gaano kadetalyado binigay ang instruction para isagawa po niya. Kayo parang nilalaro-laruan nyo lang ang mga tuntunin. Tama po. Ganun po ka-stricto. Mayroon pong 2 kambing na inihanda. At bago po papasok si Aaron sa loob ng banal na tipanan, ay isasagawa po niya muna ang paghahandog, pag-aalis sa kasalanan para sa kanyang sarili. At isang turong baka ang gagamitin para ihandog sa kanyang kasalanan at sa kanyang buong pamilya. Saka po niya isasagawa ang nasasabing seremonyal para sa buong Israelita. At doon po, hihingi po siya ng 2 kambing na lalaki na dadalhin sa harap doon at gagamitin yung palabunutan na sinasabi, yung ripa, na kung saan kung sino yung mabubunot po doon at magiging sunugin para sa kasalanan, yun po ay i-separate. Yung isa tatawaging Azazel. At for your information, para sa mga mambabasa, share ko na rin po, dagdag kaalaman, Kuya Kim. Hindi po ito pagmamayabang. Yung words na Azazel po, yan po ay Hebrew words ng kambing. Words na Azazel po nating mababasa kasi ang itinuturing po ng ibang mambabasa, itong si Azazel daw ay ito yung si Satanas. No, ito po ay Hebrew words ng kambing. Kaya yung kambing, kasi sa Tagalog term, 2 kambing, pagdating sa napili na, napatapos yung palabunutan, yung isa susunugin para sa kasalanan. Yung isa tinawag na Azazel. Ngunit yung isang kambing po yun, ay yun po ay idadalhin para sa ipapatong po doon. Matutukayan po natin at ipagpapatuloy po Rex para matutukayan po natin ang mga tuntunin para isasagawa po ang ganitong seremonyas. Okay, sa verse 9. Ang para kay Abba Yahweh ay papatayin at ialay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan. Sa kapakakawalan sa ilang para kay Azazel. Ang batang turo ay papatayin ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at ang kanyang pamilya. Pagkatapos kukunin niya ang lalagyan ng insenso at pupunuin ng baga buhat sa altar na sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 dakot sa pinulbos na isenso at dadalhin sa loob ng tabing upang hindi siya mamamatay. Ibubuhos niya ang insenso sa apoy sa harapan ko upang ang usok nito ay tumakip sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Kukuha siya ng dugo ng batang turo at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses na harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro. Iwiwisik din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kaban ng tipan. Sa gayong paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga karumihan at kasalanan ng bayang Israel. Gayon din ang gagawin niya sa tuldang tipanan na nahawa sa kanilang karumihan. Walang sinumang lalapit sa tuldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumabas pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang pamilya at para sa kasalanan ng sambayanan. Paglabas niya, pupunta siya sa altar na sunugan ng handog upang linisin din iyon. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at kambing at papahira niya ang mga sungay ng altar. Sa pamamagitan ng kanyang daliri, 7 beses niyang wiwisikan ng altar upang ito'y pabanalin at linisin sa kasalanan ng mga Israelita. Okay? Ayan po yung mga tuntunin na sinasagawa ni Aaron. Yung kambing, isang kambing na mapipili para sa handog na susunugin para sa kasalanan
ay papatayin katulad ng normal na paghahandog para sa kasalanan. At yung isa ay yun ay reserve para papakawalan doon sa ilang. At base sa ating mga nabasang mga komentaryo ng mga Bible scholar, itong kambing daw sisiguraduhin ni na Aaron at ng mga kasama ni Aaron na hindi makakabalik sa kampo. Dahil baon dala po, ipapatong kasi ni Aaron ang lahat ng kaswailan ng Israel doon sa ulo ng kambing sa kanya pakakawalan doon sa ilang. Ganun po yun. At sisiguraduhin nilang hindi makakabalik. At ayun po yung mga tuntunin patungkol sa paghahandog. At napaka-istrikto po. Mayroon pong sinasabi na magdala po siyang pinulbos na insinso upang kanyang ilalagay doon sa insensaryo na nasa harap ng banal na pakikipagtipan, yung sinasabing mercy seat, yung luklukan ng awa. Yun po yung mercy seat. Kasi nandun po yung presence ng Aba, nakaupo po doon. Kailangan pong maglagay ng insinso si Aaron nang sa gayon uusok at masaligtan ba? Ano yung masaligtan? Matabunan po yung mercy seat nang sa ganon hindi mamamatay si Aaron. Ganun po ka istrikto, ganun po ka detalyado ang pamamaraan ng Elohim. At bakit po yung iba, kung makakarating po ito sa inyo, bakit po kayo ay naglalakas loob na isasagawa ang mga bagay na iyan na kulang po kayo sa kaalaman? Sabi kasi nila, Bro Rex, mauunawaan daw ng Aba ang kanilang ginagawa. Ang tinitingnan daw ng Aba ngayon ay ang naawa daw ang Aba sa kanilang mga ginagawa. Ngunit ito po ang masasabi ko. Mauunawaan po ni Aba ang ginagawa ninyo na kalapastanganan. Dahil po, mayroon pong instruction na ibinigay ang Elohim kung sinong tao ang magsasagawa, kung saan isasagawa, at mayroon pong detalyadong pamamaraan para sa pagsasagawa. At bagsak po kayo, in realidad at sa katotohanan, bagsak po kayo sa mga requirements na kung saan ating mababasa paano isasagawa ang Day of Atonement. Kaya, please, mga kapatid, maawa po kayo sa inyong mga ginagawa. Mapapahamak po kayo sa gawain po niyan. Kaya po mga kapatid, itigil po kung maaari. Dahil hindi po kayo ang naatangan sa mga bagay na yan. At kulang po kayo sa requirements na kung saan mababasa natin sa Torah. Amen. Okay, tuloy po tayo. Sa verse 20, pagkatapos magawa ni Aaron ng paghahandog para sa dakong kabanal-banalan sa tuldang tipanan at sa altarang sunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing. Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng kasamaan, kasalanan at pagsuway ng sabayanang Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang ito'y papakawalan. Pupunta naman si Aaron sa tuldang tipanan at dooy huhubarin ang damit na suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan at iiwan ito roon. Maliligo siya sa isang banal na lugar at matapos magbihis ng sariling damit, ihahandog niya sa altar ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. Susunugin din niya sa ibabaw ng altar ang taba ng mga handog para sa kasalanan. Bago bumalik sa kampo ang taong nagdala ng kambing para kay Azazel, maligo muna siya at maglalaba ng kanyang kasuotan. Ilalabas naman sa kampo ang toro at ang kambing na ihahandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman at ang dumi nito ay susunugin sa labas ng kampo. Maglalaba ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampo. Okay. Okay ha? Ito na po yung instruction ito na po yung paggawa nila sa instruction. Kasi ang paghahandog po tungkol sa kasalanan, ang handog po para sa kasalanan, ganito po yun. Uulitin ko lang ha, nadaanan na po natin to. Ngunit, recap ko lang po.
Ang handog kasi para sa kasalanan sa ating pong napag-aralan ay ang susunugin po noon doon sa dambana, Brother Rex, yung taba lang at saka yung dalawang kidneys. At ang kabuuhan po ng karne ay doon po sa labas ng kampo. At yung toro na sinasabi at yung kambing, yung napili para sa handog na susunugin para sa kasalanan, ay susunugin po sa labas ng kampo. At saka yung handog ni Aaron para sa kanyang sarili, doon rin po yan susunugin sa labas ng kampo, sa labas ng tolda. Ngunit yung taba at saka rin yun, doon susunugin sa dambana. Kaya yung magsasagawa po noon, at saka yung magbuhi ba, magpakawala sa kambing doon sa ilang, bago po siya papasok sa kaniyang tulda, kailangan po niyang labahan ang kanyang damit at maligo po siya. Ganun din po si Aaron, papasok siya sa loob ng banal na tulda, huhubarin niya ang kanyang damit at maligo po siya, tapos makakalabas na po siya. Notice, mayroon po tayong nanonotice po dito mga kapatid. Yung damit na banal, yung damit ng Kohen Hagadol, high priest, ay hindi po yun pwede suotin sa normal days at saka pagsuri-suri ba. Pero sa nakikita at na-observe po natin sa karamihan, mas mabuti pa tong yung pare ng Katoliko kasi hindi nga yan nagsutana. Bibihira mo yan, makikita magsutana, maglalakad-lakad. Pero yung na-observe po natin yung mga bagong katuruan po ngayon na mayroong magpare ba. No, nakadamit pampare daw sa labas. Okay lang din po yun dahil hindi nga man po talaga tumugma sa instruction. Pero doon pa lang makikita mo na yung kakulangan sa nalalaman kung ano ang dapat gawin. Kasi yung mga ganong bagay kasi, ito po yung mga requirements na dapat tingnan. Nagkaroon po ng mga ganong mga gawain po ang Israel noon na itatagpo, na itayo na po yung tabernakulo. So, tapos, dyan po naisasagawa po yung seremonyal at saka yung pare. At yung mga damit ng pare, sa loob po yun ng tolda. Hindi po yan inililabas. Pero yung mga sa ngayon po ay kung saan lang. Kaya, please, i-analisa nyo po na itong mga bagay na ito ay hindi po applicable sa atin ngayon. Una, hindi ka sigurado ikaw ay libita. Pangalawa, walang tulda. Pangatlo, kung magtatayo ka ng tulda, hindi mo magarantiya na masunod mo ang tuntunin na ibinigay ni Aba kay Moses dahil mayroon po yung mga detalyadong bagay na dapat gamitin sa pagpapatayo ng tulda. Hopefully, maunawaan po ito ng marami. Nang sa ganun po, hindi po natin malapastangan. Dito po kasi lalabas ang salitang kailan naging pagsuway ang iyong pagsunod. Dito lalabas po yun. Kasi alam po natin, lahat po ng relihiyon, lahat po ng sikta, gumagawa, sabi nila, sa kalooban ng Aba. Ngunit kung hindi mo uunawain ang salita ng Aba, ang iyong pagsunod ay maging pagsuway sa harap ng Aba. Akala mo sinunod mo, ngunit ang nagawa mo pagsuway. Dahil po sa kakulangan ng pag-aanalisa sa mga bagay na napag-usapan tungkol sa dapat gawin at hindi dapat gawin. Hindi ibig sabihin babasa, ilang beses ko itong inuulit mga kapatid. Hindi ibig sabihin na babasa mo letra por letra, yan ay gawin mo na. Unawain mo kung sino ang inutusan at saan dapat gawin at kailan mo gagawin at bakit mo gagawin. Kaya po mga kapatid, tuloy po tayo. Sa verse 29, ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Okay? Tuwing ikasampung araw na ikapitong buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat maging Israelita o dayuhan, sapagkat sa araw nito ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan, upang maging malinis kayo sa harapan ni Aba Yahweh. Dito po sa salita, ito ang tuntunin niya, sundin ninyo magpakailanman. Dito po kayo nabubulagan.
Dahil sa sinasabing ito ang tuntunin na dapat ninyong sundin magpakailanman, ang inunawa ninyo ang maghandog. Please, unawain niyo, tuntunin po, at ang lahat ng nasabi po mula kanina sa verse 1 hanggang po dito, tuntunin po yun magpakailanman. Ang tanong ko, magawa niyo ba ang tuntunin na yun, kaya't isasagawa ninyo ang mga bagay na nasa isip ninyo, yun ay tama? Hindi po magagawa. At ano ang magagawa? Ang kasunod na sinasabi, mag-fasting po kayo sa loob sa panahon ng ika-10 araw sa ika-7 buwan. Magsisimula po ito sa ika-9 ng araw sa paglubog at matatapos ito sa ika-10 araw sa paglubog ng araw. At ito ang tuntunin na magpakailanman na dapat sundin. Hindi po yung Levitical Code. Hindi po yung priestly ceremonial. Dahil wala pong pari at wala pong puok kung saan isasagawa ang seremonyal ng pari. Kaya ang applicable po dito sa tuntuning nasabi po dito na magpakailanman, ito pong fasting. Ito po. Napaka-importante po ito upang yung ating pagsunod ay hindi magiging pagsuway. Tuloy po, Brother Rex. Sa verse 31, ito'y araw ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong pare na panungkulan sa panahong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritual ng paglilinis ng dakong kabanal-banalan, ang tuldang tipanan ng altar at ng mga pari at ng buong bayan. Ito'y batas na palaging tutuparin ng mga Israelita, minsan 1 taon upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan, at ginawa nga ni Moises ang utos ni Abba Yahweh. Okay. Ang magsasagawa sa mga seremonyal ay ang high priest. Ngayon, alam po natin, halos karamihan po sa mga mambabasa umaamin na ang high priest po sa henerasyong ito ay ang Misaya. At bakit mo ginagawa yan? Umaamin ka na sa sarili mo na ang pinaka-high priest ay ang Misaya. Bakit ka gumagawa ng ganyan? Hindi malayo na darating ang araw, aaminin mo, ikaw ang Misaya. Dahil inaagawan mo ng tungkulin ang Misaya sa ginagawa mo sa iyong kawan na sinasabi. Huwag kayong magalit. Totoo po ito. At last verse na po. So, ito po ang lagi nating tandaan, yung sinabi na Prophet Samuel. Obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod is mabuti pa kaysa mga sakripisyo. Kahit po grabe ang paggawa nating sakripisyo, kahit po 10 baka pa yung ginagawa natin na handog para kay Abba Yahweh. Ngunit kapag hindi natin sinunod yung natuntunin na nakasulat dito, kung sino ang mag-aalay, kung kailan iaalay, ay wala pong kabuluhan ang 10 baka na iaalay po. Dahil ang sistema ng Elohim ay sa nung mga unang panahon, parang mga hari nung unang panahon, na kapag ikaw ay hindi pinatawag at pumasok ka doon sa isang Sa bulwakan sa kaharian, ng talagang papatayin ka, mamamatay ka. So, ganoon din. At sa araw ng ikaw ay tatawagin sa hari, doon ka papasok upang walang kahit sinong manghilabot nimo ba? So, dito natin makikita yung kabuluhan ng time ng Elohim na kanyang ibinigay. Yung kanyang timeline. Pag sinabi niyang sa ika-7 buwan, sa ika-10 araw, doon po tayo gagawa. Hindi po tayo pwedeng sabihin na next year na lang baguhin natin. Kahit alam mo naman na mali. Dahil delikado po pag sinabi nating batas ng Elohim, pag ating sinusunod yung tura ng Elohim. Dahil hindi biro ang sinabi ng Elohim dito. Dahil kung ang
pangulong pari o pinunong pari ay sa isang taon lamang makapasok at yun ang Day of Atonement, hindi pong pwedeng magkamali sa araw na siya ay papasok. Hindi po pwedeng ngayon ka papasok, bukas naman ang araw na tinuro ng Elohim. Mag-advance ka ba? Hindi po pwede yun. Kasi pag ganun, hindi na kalooban ng Aba. Kalooban mo na. So, balikan ko lang yung sinasabi ni Brother Rex, obey is better than sacrifice. Napaka, na dapat natuto po tayo doon sa nagaganap kay Saul. Sa nangyayari kay Saul. Kung tutuusin, napakaganda ng purpose ni Saul. Andyan na yung kalaban. Wala pa si Samuel. Tapos nakahanda na yung handog para susunugin. Matataba pa. Mga matataba yung mga panghandog. Tapos, ang sabi ni Samuel, huwag kang maghandog kung hindi ako darating. Kasi, ang authorized person na maghandog, si Samuel. Pero dahil sa ni Saul na isagawa yon dahil nandiyan na yung kalaban daw. Kaya para daw tutugon ang Elohim para sa kanyang parte, para mudapik sa iyahang Elohim. Ay siya na yung magsasagawa sa handog. At yun ang nangyayari. Kaya ang sabi ni Samuel sa kanya, Saul, alalahanin mo, mas mahalaga ang pagsunod kaysa mga sakripisyo, sa mga handog. Kung maghandog ka, dahil sa akala mong sumunod ka, tapos hindi ikaw yung inuutosan, nawaw mali ka yata. Kaya, kilalanin mo, sa ating paglilingkod kasi mga kapatid, ganito yon. Alamin mo sarili mo, sino ka. Tapos, pag kilala mo yung sarili mo, kilalanin mo yung Elohim sa pamamagitan ng Torah, then perform your duties. Sino ka ba? Libita ka ba? Aaronic blood ka ba? Ganyan po yan. Kung hindi ka sigurado, huwag po, mapahama ka. Pagpuyo. Yan po ang katotohanan. At salamat po sa ating lahat. Nawa po makarating po ito ng, kung hindi man sa ngayon, ito po ay gagamitin ng Abang, ang usapin ito. Nawa po ay, maging binhi sa inyong mga puso na kung saan pag-iisipan po ninyo ang aming mga sinasabi. Huwag niyo pong tingnan ang aming kapasidad sa aming educational background. Kasi laglag po kami. Tingnan niyo po, i-analisar niyo po ang aming sinasabi. Nang sa ganun po, kikilos ang inyong pag-iisip at nang sa ganon, makikita ng Elohim ang pagpakumbaba at dadaloy ang pangunawa nang maunawaan ninyo ang katotohanan sa aming mga sinasabi. Salamat po sa ating lahat at magandang umaga. Shalom Aleichem.